Hello everyone, welcome back dito sa ating vlogs. Meron dito yung pinadalang liham mula kay Cinder, nagpapatago sa pangalang Mary. At ang kanyang liham ay pinamagatan niyang, Nay, pwede ba akong mapagod? Mahal kong nanay, hindi ko alam kung paano sisimulan itong liham na ito. Ang dami kong gustong sabihin, pero parang bawat salita may kasamang bigat sa dibdib. Nay, pagod na ako. Araw-araw na lang parang nakikipaglaban ako, dito gigising ng maaga, magtatrabaho, hanggang sumakit ang likod, tapos pagdating ng gabi, iiyak na lang mag-isa habang tahimik ang kwarto. Minsan tinatanong ko sarili ko, ito pa ba talaga yung pangarap ko? Akala ko kasi kapag naging OFW ako, magiging okay na lahat. Akala ko, pag may pira, mawawala na yung problema. Pero bakit ganun, Nay? Habang tumatagal parang lalo akong nawawala sa sarili. Hindi ko masabi sa iba kasi sanay silang nakikita akong matatag. Yung tipong kahit pagod na, nakangiti pa rin. Pero ang totoo, gusto ko nilang sumuko minsan. Nay, pwede ba akong umiyak? Pwede ba ako mapagod? O kailangan kong maging malakas palagi dahil ako yung inaasahan? Minsan naiinggit ako sa mga taong kasama pamilya nila. Yung sabay-sabay silang kumakain, nagtatawanan. Ako kasi dito, cellphone lang ang kayakap tuwing namimiss ko kayo. Alam mo ba na minsan kahit may sakit ako, pumapasok pa rin ako kasi natatakot akong mawala ng trabaho. Natatakot akong wala akong maipadala sa inyo. Pero habang sinusulat ko ito, gusto ko lang sanang marinig mula sa inyo. Kaya mo yan anak, kapit lang. May naghihintay sa'yo dito sa bahay. Kasi sa totoo lang, Nay, konting-konti na lang, bibigay na ako. Hindi ko alam kung tama pa bang magtiis ako rito o umuwi na lang habang may natitira pa akong lakas. Kaya sumulat ako ngayon, hindi para magreklamo, kundi para humingi ng payo sa taong pinakaunang nagturo sa akin lumaban sa buhay. Nay, ano bang dapat kong gawin? Nagmamahal, anak mong pagod na OFW. Alright guys, maraming salamat sa liham na ipinadala ni Mary. So mukhang meron siyang pinagdadaanan sa buhay, mukhang lungkot na lungkot siya sa kanyang buhay. At mukhang nasa under depression na siya. Marami sa ating mga OFW ang dumaraan sa depression, sa stress, sa kalungkutan. Ito lang yung ma-advise natin kay Mary, no? Bilang isang OFW na pinagdaanan ko din ang pinagdadaanan niya, isa lang ang aking naging sandalan. Si Lord lang. Siya yung lagi kong kinakausap araw-araw. Sa kanya ako nagsusumbong ng lahat ng nangyayari sa buhay ko. Sa kanya ko iniiyak lahat ng bigat sa dibdib ko. Minsan naisip ko rin sumuko na. Kasi alam ko, sabi ko sa sarili ko na baka dito sila magiging masaya at matatahimik din ako. Pero isang araw, naisip ko na bakit ko gagawin ito? Bakit ko palulungkutin ang sarili ko? Bakit ko sasaktan ang sarili ko? Isinumbong ko lahat kay Lord at isang araw, nagising ako na masaya na pala ako. Isang araw nagising akong parang walang nangyari. Lahat ng laman ng puso ko, kinakapa ko yung pinagdadaanan ko dati. Wala akong makapa sa puso ko. Dahil siguro, nilinis ni Lord lahat. Tinanggal lahat ni Lord yung bigat sa dibdib ko. At ngayon, puro sela yung nararamdaman ko. Hindi kagaya dati na puro lungkot na lang, palagi kang umiiyak sa isang tabi, at minsan iniisip mo sumuko na lang. Ito yung mapapayo ko sa'yo, Mary, no? Kung ikaw man ay may pinagdadaanan sa buhay, sobrang kalungkutan, at nasa under ng depresyon, kausapin mo si Lord. Isurrender mo sa Kanya lahat, isuko mo sa Kanya lahat kung ano yung pinagdadaanan mong bigat sa buhay ngayon. Sabi ko sa'yo, nagigising kang masaya na parang walang nangyari sa buhay mo. Sa ating mga OFW, isa lang yung magiging sandala natin sa buhay. Yun ay si Lord lang, ang ating sarili at ang ating pamilya. Isipin natin laging may naghihintay sa atin. So yun lang guys, thank you for watching and don't forget to follow, share, and subscribe. And sa mga gusto magpadala ng kanilang mga kwento ng buhay, pwede nyong isend sa akin at itago nyo na lang yung inyong pagkakakilanlan at babasahin natin para marinig nyo yung inyong mga liham. Maraming salamat at sa uulitin.